siya nag-inom. Baka kaya ako hinatid dahil may plano na rin siyang pumunta kina Isaiah that night. Nataon lang talaga na pauwi rin ako ng Cavite, kaya isinabay niya na ako. Ang dami ko pang pinag-iisip. Iyon lang pala ang dahilan. Inindyan mo ako. Ang tinis ng boses ni Kylie nang sagutin ko ang call niya. Hindi na kasi ako sumunod sa SM Rosario kahapon. Sorry na, hindi ko maiwan si Tatay Bear eh. High blood na naman kasi siya kahapon. Ano bang nangyari? Umuwi rin ba kayo agad ni baby boy? Tukoy ko sa inaanak kong may pinagmanahan ng kakulitan. Mas high blood ako, girl. Hindi nagbago ang tinis ng boses niya. Pag uwi ba naman, hayon lasing pa rin ang ulirang ama ng inaanak mo. Magkayapos pa ng pinsan niyang hilaw. Ang mga leche. Ako pa talaga pinagligpit ng mga kalat nila. Hindi ko makuhang matawa dahil hindi ko ma-imagine si Arcangel sa ganoong sitwasyon. Ang laki na kasi ng ipinagbago niya. Bukod sa lalo siyang gumwapo, napakaseryoso na ng dating niya para sa akin. Hindi ko siya makitang ganoon na lasing na lasing. Saka bakit nga ba siya naglasing? Sobrang namiss ba nila ni Isaiah ang isa't isa, kaya nagparty-party silang dalawa? Hay, ang hirap i-imagine. Kahit nga yata i-imagine ko na ngingiti-ngiti si Arcangel ay hindi ko magawa. Nakapaskil na sa isip ko na seryoso lang palagi ang reaksyon niya. Kasi ganoon na siya. Nagbago na siya. Masaya ako na kahit nag-iba na ang estado niya sa buhay ay hindi pa rin siya nakakalimot sa pinagmulan niya. Ako lang naman kasi yata ang nakalimutan niya. Bumaba ako para uminom ng tubig sa kusina. Natutuliro na naman ako pag naiisip ang text message ni Arcangel. Hindi ko iyon magawang burahin. Wala naman na siyang kasunod na text pagkatapos. Malamang hindi na iyon masusundan kasi nga nag-inom na nga siya kina Isaiah. Nalasing na siya dahil mula pa man noon ay hindi na siya sanay uminom. Pero may iba pa ba kaya akong binanggit sa pagtulog ko maliban sa pangalan niya? Wala naman siguro. Hindi ko naman siguro sinabing Arcangel, I miss you. Kung sinabi ko iyon, hindi niya na kailangang mag-inom. Automatic na siyang masusuka right after. Shit, napasabunot ako sa aking buhok pagkatapos kong tunggain ang isang basong tubig. Nakaka-stress. Hindi talaga ako mapapalagay hanggang hindi ko alam kung ano ang sinabi ko. Saka kung paano kong sinabi. Ayoko namang magtanong. Ayoko. Mamamatay na ako pero hindi ako magtatanong. Andres, tawag mula sa labas ng bahay namin ang pumukaw sa akin. Sumilip ako sa nakabukas na jealousy ng bintana sa sala. Isang babae na nasa mid-40s ang edad ang pasilip-silip sa labas ng aming gate. Maganda kahit may edad. Simple lang siyang manamit. May bitbit siyang supot na puno ng avocado. Si Aling Teresita. Tere ang pangalan pero Tess na lang daw ang itawag namin ni Tatay Bear sa kanya para maiba naman. Pagkakita sa akin ay agad siyang ngumiti. Susana, Tatay Andres mo. Nasa kwarto po, nagpapahinga. Nilapitan ko siya. Para rito po ba yan? Nagtanong pa ako kahit alam na alam ko namang oo. Oo, sobra kasi iyong nabili ng pamangkin ko galing Batangas. Ilang taon na bang sobra ang nabibili ng pamangkin niya? Sa loob ng ilang taon ay para kaming may libreng monthly supply ng avocado. Daw paborito ito ni tatay, pero kahit naman paborito mo ay kapag madalas nakakaduwal na rin. Thank you po. Pasalamat ko nang abutin ang supot. Tita Tess, Anya. Tita Tess, ining, wag mo namang kalimutan. Katagal na eh. Opo, Tita Tess. Nakangiwing sabi ko. Tanda ko naman ang pangalan niya. Naiilang lang talaga akong tawagin siyang tita. Kasi kahit matagal na namin siyang kapitbahay, ay hindi ko naman siya ganoon ka-close. Bihirang-bihira nga kami magkita. Yan, hindi naman na tayo iba eh. Ngumiti siya ng matamis. Tayka, napapagawi na naman ba rin ang nanay mo? Nagulat ako sa tanong niya. Pagkabihira ko na makita ang sasakyan ng nanay mo na nakaparada din sa tapat niyo eh. Siguro napunta na lang riyan kapag nauwi ka. Ano ining? Pumalatak siya. Dang husay rin ano? Kung kailan malaki ka na at nakatapos na, saka siya magpaparamdam? Dang husay. Nangingiti na lamang ako sa babae. Tuloy-tuloy ang kanyang bibig na kahit yata sumingit ako, hindi rin uubra. Pero ayos naman niya na nadalaw siya sa iyo. Anak ka naman niya. Karapatan niya rin madalaw ka. At karapatan mo ring madalaw niya bilang siya'y iyong ina. Tumikhim siya. Pero ang iyong sa tatay, bay hindi maganda tingnan hane? Digat may asawa na siyang bago na taga-indang? Naghintay siya ng sagot mula sa akin. Good thing dahil nagka-chance ako para i-dispatcha siya. Sige po,
Kailangan ko na po kasing mag-ayos. Paluwas na ulit ako ng Manila eh. May pasok na po bukas. Ay sige, pasabi na lang sa tatay mo na dumaan ako, Neng. Opo, salamat po ulit. Tinalikuran ko na siya at bumalik na ako sa loob ng bahay. Paano naman kaya niya nalaman na may asawa ng bago si Mama? Saka paano niya nasabing hindi na bumabalik si Mama rito maliban na lang kung nandito ako? At bakit alam niya ring taga-Indang si Mama? Nang sumapit ang gabi ay bumaba lang ako saglit para kumain. Pagkaligpit ko ng pinagkainan ay nagpaalam na ako kay Tatay Bear na aakyat na ulit sa kwarto ko. Sa kwarto ay inihanda ko na ang ilang gamit na dadalhin at susuotin ko para sa pagluwas ko sa madaling araw. Maaga akong aalis bukas para makatulog pa ako bago ako pumasok ng gabi. Nakahiga na ako sa kama nang mag-text si Artemy. Handsome Artemy. Ate Susie, are you free on Tuesday? Tumikwas ang isang kilay ko pagkabasa. May kasunod siya agad na text message. Handsome Artemy. Mom asked me to invite you to come over on Tuesday around 7 p.m. Napatuwid ang mga binti ko nang mabasa ang sumunod na text ni Art. Pinapapunta ako ni Ma'am Ingrid sa kanila? Bakit? May importante ba siyang kailangang sabihin sa akin? Hindi ko matanong si Art dahil baka tanungin niya si Ma'am Ingrid. Nakakahiya at nakakatakot din na tumanggi. Though mukhang hindi naman galit si Ma'am Ingrid, natatakot pa rin ako. Paano kung nagbago na ang isip niya at gusto niya na pala na ipakulong si Tatay Bear? Tinap ko ang reply. Hindi na ako nag-isip ng isasagot. Me, pakisabi na pupunta ako. Hindi ko off ang Tuesday pero a-absent ako. Pupunta ako sa kanila. Bahala na. Si Ma'am Ingrid yun eh. Hindi ko siya kayang tanggihan. Sa office the next day ay hindi ako mapakali. Hindi ako makapag-concentrate ng maayos dahil napapaisip ako. Ano iyong kailangan ni Ma'am Ingrid? Bakit niya ako pinapapunta? Bakit bigla-bigla? Hindi ko mapigilang mag-overthink. Iyan hanggang sa matapos ang shift ko ay tuliro ako. Ang dami ko tuloy mali. First time kong mabulyawan ng si ex or client. Mabuti na lang walang call barging sa account namin. Kapansin-pansin naman ang aking pagkalutang. Nasita pa ako ng team leader dahil sa pagka-overbreak ko. Hanggang sa sumunod na araw ay ganoon ako. Nag-file ako ng leave para sa mamayang shift. Hanggang matapos ang shift kanina ay hindi ko pa alam kung approve iyong bigla ang leave ko. Kulang na kasi sa login hours tapos queuing pa madalas dahil may bagong bukas na hotel na hawak din ang account namin. Kung hindi ma-approve ang leave ko ay mapipilitan akong mag-call in. Kapag hindi pa rin pinayagan, mauuwi na talaga ako sa absent o NCNS. No call, no show. Sana naman wag. Ayaw kong magka-written warning. Kung sakali, first time kong magkakaroon ng ganoon. Hello, Hugo. Sinagot ko agad si Hugo nang makita siyang tumatawag. Ngayon na lang siya ulit nagparamdam. Kauuwi ko lang sa apartment ko at iidlip lang sana ako dahil mamaya lang ay pupunta na nga ako kina Ma'am Ingrid sa QC. Nasa apartment ka na? Tanong niya. Hindi ko masabi kung ano ang mood niya ngayon. Casual lang ang boses niya. Oo, kakauwi ko lang. Patulog na ako. Why? Sumampa ako sa kama at nahiga na habang kausap siya sa phone. Nothing. Nasa Manila ako. Baka lang gusto mong magkita tayo. Natawa ako sa kanya. Bakit naman tayo magkikita? Hindi siya sumagot. At ikaw ha? Akala mo ba hindi kita nakita noong gabi sa Cavite pagkatapos nating mag-usap doon sa phone? Nakita kaya kita. Nakaparada yung big bike mo sa tapat ng bahay namin tapos bigla ka na lang umarangkada paalis. Tapos pag uwi mo pa, nag-inom ka pa raw sabi ni Mrs. Aguilar. Napaungol siya sa kabilang linya. Nakikinita ko na siya habang hinihilamos niya ang kanyang palad sa mukha niya. Ano ba? May problema ka ba ha? Sumeryoso na ako sa pagsasalita. Kaya ba gusto mong makipagkita sa akin kasi may prob ka? Hindi pa rin siya nagsasalita kaya alam ko na agad na may problema nga siya. Kabisado ko na siya sa tagal naming magkaibigan. Kita tayo maya. Biglang yaya niya. I'm sorry, I have work later. Hindi ko sasabihin sa kanya na sa QC din ang punta ko at hindi talaga ako papasok. Baka kasi magpumilit siya na makipagkita. Makulit pa naman ito. Fine, after your shift tomorrow, I'll drop by. Pwede. Okay na iyon. Siya na lang pumunta para hindi na ako masayangan ng pamasahe. Kailangan kong magtipid. Sunod-sunod na ang gastos ko mula ng birthday ni Art. Tapos mamaya papuntang QC ay magagrab car pa ako. Ayaw ko kasing mag-commute papunta. Wala lang, kinakabahan ako kaya kailangang naka-AC on the way. Baka lang pawisan kilikili ko. Nakakahiya kay Ma'am Ingrid. Humiga na ulit ako sa kama.
Hindi na nag-text ulit si Hugo pero 1 oras pa lang yata ang tulog ko nang biglang may kumatok. Mahilo-hilo pa ako nang tumayo para pagbuksan ito ng pinto. Sandali, sigaw ko. Sunod-sunod kasi iyong katok. Parang replay lang itong nangyayaring ito eh. Nanggigigil ako. Nagsampay lang ulit ako ng tuwalya sa tapat ng dibdib ko dahil kinatamaran ko nang magsuot ng bra. Hindi rin ako takot magbukas ng pinto dahil matao naman sa labas ngayong tanghali. Pagbukas ko ng pinto ay agad pumasok ang matangkad na lalaking naka-black shirt and jeans. Nanlaki ang mga mata ko nang dire-diretso siya sa kama ko at pabalandrang humiga doon. Oh, akala ko bukas pa. Pinamaywangan ko siya. Nakangiti siya nang bumangon at inabot ang kamay ko. Patulog, tabi tayo? Siyempre, hindi natupad ang pangarap ni Hugo na tabi kaming matutulog. Ano siya? Siniswerte? Doon siya natulog sa sahig. Nilatagan ko lang siya ng extra mattress ko roon. Hindi ko na siya mapalayas kasi puyat at pagod daw siya kaya pinabayaan ko na lang. Pagkahiga naman niya sa lapag ay nakatulog agad siya. Mukhang totoong puyat at pagod nga. Hindi na nga kami nakapag-usap. Nakadapa siya sa paghiga. Wala siyang suot na t-shirt dahil mainit daw. Wala kasi akong AC. Nakatulog na rin ako pagkuhan. Nang magising ako ay wala na siya. Nakatupi na rin ang ginamit niyang matres. Okay na sana ang kaso nakita ko ang tuwalya ko na nasa maliit kong sofa. Tumayo ako at dinampot ang tuwalya para i-shoot sa marumihan. Bakit ba ang hilig ni Hugo gumamit ng tuwalya ko? Paano kung may buni ako? Di ba siya natatakot? Sira ulo siya. Naligo na ako bago mag 5 PM. Paglabas ko ng banyo ay may text message si Art. Handsome Artemy. Hi there Ate Susie. Di pala alam ni Kuya na pupunta ka. Lol. Hindi nakatulong ang text ni Art. Nahirapan akong mag-isip ng isusuot. Sa huli, plain fitted jeans ang napili kong isuot. Sa pang-itaas ay mustard na blouse. Itinali ko paban ang buhok ko. This time ay naglagay ako ng foundation at concealer para matakpan ang eye bags ko. Naglagay rin ako ng manipis na blush on para hindi ako masyadong maputla. At oo, nagkilay rin ako at naglipstick. Dasal ako ng dasal habang nasa biyahe papunta sa Wolfgang's mansion. Pagkarating pa lang sa QC ng sinasakyan ko ay basa na pati singit ko sa kaba. Hindi umubra kahit naka-AC ang grab car. Hay, ganoon din. Sana pala nag-jeep na lang ako. Tumagal ang biyahe dahil maulan. Traffic ang mga daang dinaanan ng sasakyan. Almost 7 PM na nang makarating ako. Pagkarating sa mansion ay sinalubong agad ako ni Art sa gate. May dala-dala siyang payong. Naka-plain white shirt siya at sweatpants na gray. Parang kagigising lang niya. Ate, nagulat ka ba? Tanong niya habang hila-hila ako papasok sa malawak nilang sala. Alam mo ba kung bakit ako pinapunta? Pabulong na tanong ko sa kanya. Nagkibit lang siya ng balikat. Lalo tuloy tinambol sa kaba ang dibdib ko. Nang nasa sala na ay nilalamig ako dahil sa kaba at sa lakas ng AC. Ang lakas kasi ng ulan sa labas tapos ang lakas pa ng AC nila. Parang nagyayelo na ako habang nakatayo rito. Mula sa curved glass grand staircase ay bumaba si Ma'am Ingrid. Nakasuot siya ng plain white v-neck Moroccan maxi dress na drawstring ang bewang. Ang buhok niya ay nakalugay sa likod. Wala siyang kahit anong cosmetics o accessories pero napaka-elegante niya. Maganda ang pagkakangiti niya nang lumapit siya sa akin. Good evening po. Magalang kong bati sa kanya. Thank you for coming, Susie. Kumain ka na? Nahihiya akong umiling. Good, halika na. Luto na ang dinner. Hinawakan niya ako sa braso. Nang lingunin ko si Art ay kinindatan lang niya ako. Would you help me prepare? Tanong ni Ma'am Ingrid sa akin. Hindi naman mukhang galit si Ma'am Ingrid. Hindi rin mukhang itutuloy niya ang demanda kay Tatay Bear. Kalmante ang kanyang maamong mukha habang tumutulong siya sa mga katulong sa pagpiprepare ng pagkain. Susie, tawag ni Ma'am Ingrid sa akin. Pakuha naman ng tubig, please. Dahil sa pagkakangiti niya ay bahagya nang pumalagay ang aking loob. Tumulong na ako sa pagdala ng pitsil sa dining table nila. Ako rin ang naglagay ng baso sa tabi ng mga plato. 5 plato ang naririto. Thank you, Susie. Ani Ma'am Ingrid nang makatapos kami. Have a seat. Naupo naman ako sa upuang malapit sa kanya. Maya-maya susunod na rito ang mag-aama ko. Ngumiti na naman siya. Iyong mag-aang ngiti. Habang wala sila, habang mainit pa ang pagkain, magkwentuhan muna tayo. Nahihiya akong tumango. Sinisikap kong ngumiti sa kanya para hindi halatang naiilang ako. How are you now, Susie? Magiliw niyang tanong sa akin. Okay lang po. Maliit na boses na sagot ko. Bumuntong hininga siya. I'm sorry kung ngayon lang, Susie. Inabot niya ang kamay ko na nakapatong sa mesa.
Mabilis naman niyang naabot dahil magkalapit ang mga upuan namin. I'm sorry for being harsh on you before. Maagap akong umiling. Hindi po ma'am, dapat lang po iyon. Natural lang po iyon. Binitawan niya ang kamay ko at sumandal siya sa kinauupuan. Parang may iniisip siya. Pagkuway malungkot siyang ngumiti sa hangin. Sana maintindihan mo na sobra akong nasaktan, Susie. Naiintindihan ko po kayo. Hindi pa po ako isang ina kaya hindi ko alam ang pakiramdam ng mawalan ng anak. Pero alam ko po na masakit iyon. Alam ko po na matindi ang pinagdaanan nyo. Tumango siya. My panganay is finally home now. Wala na akong mahihiling pa. Okay na ako. Okay na okay na. Masaya po ako para sa inyo at sa pamilya nyo, ma'am. Totoo sa loob na sabi ko. Susie, I wanna talk to your father again. Ikiniling niya ang ulo para silipin ang aking mukha. This time, gusto ko siyang makausap nang walang kahit anong pait sa dibdib ko. Naluluhang ngumiti ako sa kanya. Salamat po. Oh, they're coming. Mabilis siyang nagpunas ng sumilip niyang luha nang makarinig ng mga yabag na palapit. Ako rin ay mabilis na nag-ayos ng sarili. May mga luha na rin pala ako sa mata kaya pinunasan ko ang mga ito. Maya-maya ay magkakasunod na dumating na nga ang mag-aama ni Ma'am Ingrid. Ang asawa niya ay naka-t-shirt ng plain gray at naka-sweatpants na kulay puti. Kita ang mga tattoo niya sa braso. Tapos may suot siyang black rim specs na lalo niyang ikinahat. Parang ang bata niya paring tingnan. Lumapit siya kay Ma'am Ingrid at hinalikan sa ulo ang babae bago naupo sa tabi. Kahit masyadong seryoso ang itsura niya ay mukha naman siyang sweet na asawa. Magalang na binati ko siya. Good evening po, sir. Tumango siya sa akin. Hindi naman siya mukhang galit sa akin pero nahihiya pa rin ako sa kanya. Sigurado naman na kung nasaktan si Ma'am Ingrid dahil sa nangyari kay Arcangel ay nasaktan din siya bilang siya ang ama. Si Art ay sa upuang katabi ko na upo. Ganoon pa rin ang ayos niya. Mas magulo nga lang ang buhok niya ngayon. Si Arcangel ang huling pumasok sa kusina. Nang makita niya ako ay natigilan lang siya ng panandalian. Pagkatapos ay casual na siyang lumapit. Halatang kauuwi lang niya. Nakasuot pa siya ng white long sleeve button down polo. Parang kahuhubad niya lang ng toks atay. Pumunta siya kay Ma'am Ingrid para halikan ang ina sa pisngi. You're early. Puna ni Art sa kanya. Hindi naman umimik si Arcangel na tahimik na upo na sa katapat ko. Sumandal siya sa sandalan ng upuan. Walang mababasang kahit anong emosyon sa perpekto niyang mukha. Gayunpaman, hindi ako makabitiw sa kanya. Huli ko nang napansin na nakasunod pala ako sa kanya ng tingin. Hindi ko magawang bawiin sa kanya ang mga mata ko. Lalo ngayon na napakalinaw niya dahil sa maliwanag ang ilaw rito sa dining room. Kitang-kita ko ngayon ang lahat ng detalye. Lahat. Kahit pati ang bahagyang paggalaw ng mahahaba niyang eyelashes at pagtulo ng butil ng pawis sa gilid ng kanyang pisngi. Tingin ko ay parang pagod siya mula sa trabaho. Mukhang marami siyang inasikaso ngayong araw na ito. Nag-lunch man lang ba kaya siya kanina? Katulad pa rin ba siya ng dating Arcangel na kapag subsob sa ginagawa ay nakakalimot sa oras ng pagkain? Ganoon kasi siya noon sa sobrang workaholic niya. Minsan pinababayaan niya na ang sarili niya. I invited Susie para makasama natin siya ngayon sa dinner. Ani Ma'am Ingrid habang sinasandukan siya ng kanin ng kanyang asawa. Naalala ko na. Napapitik sa hangin si Art. Today is the day kung kailan nawala si Kuya Aki. Daig ko pa ang nalulon ang dila nang marinig iyon. Hindi yata ako bagay rito ngayon sa family dinner nila. Yes, nakangiting sabi ni Ma'am Ingrid. Hindi siya mukhang magagalit o iiyak. Masaya ang bukas ng kanyang mukha. Isa ito sa mga araw na noon ay pinakamalungkot para sa pamilya namin, Susie. Pero mula nang nakabalik na sa amin si Aki, naging masaya na ang araw na ito. Kimi akong ngumiti. Nang sulyapan ko si Arcangel ay nakatingin siya sa akin kaya nag-iwas agad ako ng paningin. Gusto na naming makalimutan ang lahat at tuluyan ng magpatawad. Patuloy ni Ma'am Ingrid. Kaya salamat Susie na pinaunlakan mo ang invitation ko ngayon para sumali sa family dinner namin. Gusto ko ring humingi ng tawad sa iyo dahil alam ko na nasaktan din kita. Wala kang kasalanan pero nasaktan ka ng pamilya namin. Tumango ako at nagsikap ng umiti kahit pa gusto ko nang umiyak. Maluwag na maluwag ang dibdib ko ngayon dahil sa sinabi ni Ma'am Ingrid. Pakiramdam ko ay lahat ng nakapatong na bigat sa dibdib ko ay nawala. Nang tingnan ko si Art ay nakangiti siya sa akin. Si Sir Ala na asawa ni Ma'am Ingrid naman ay tipid din na nakangiti sa akin. Hinuli kong tingnan sa Arcangel at ganoon pa rin siya. Casual lang na nakatingin sa akin. Kain na tayo, masiglang sabi ni Art. Siya ang nagsandok ng pagkain sa akin. Tama na, baka di ko maubos. Awat ko kay Art.
Inilagay ko sa plato niya ang ibang nilaman niya sa plato ko. Nagtira lang ako ng kaunti para sa akin. Mahal, sandukan mo si Aki ng marami. Utos ni Ma'am Ingrid sa asawa dahil si Sir Ala ang katabi ni Arkanghel. Sumunod naman si Sir Ala. Kuya, malambing na tawag ni Ma'am Ingrid kay Arkanghel. Kumain ka ng marami ha? Sabi ni Manang, nagkape ka lang raw kanina bago ka umalis. Saka bukas baka doon ka na naman sa kondo mo mag-stay. Hindi ko sigurado kung may kinakain ka ba roon. Wala naman ang atensyon ni Arkanghel sa sariling plato. Ang kulay abon niyang mga mata ay nasa plato ko nakatutok. Napataas pa ang isang kilay niya nang makitang kalahating sandok lang ng kanin at isang pirasong ham lang ang naroon. Ako ma'am, di mo inanag sa pagkain? Ungot naman ni Art. Nakangiting inirapan siya ni Ma'am Ingrid. Chef, ang bago mong GF right? Hindi ka naman siguro ginugutom nun. Ma'am, last month ko pag GFA yon. Sino na naman? Art, buwan-buwan na lang ba iba? Hindi na ma'am, focus na ako sa pag-OJT sa company. Mabuti nang may makatulong na ang Kuya Aki mo. Bakit kasi ang aga nag-retire ni Dad? Tingnan mo si Kuya Aki, sub-sub sa trabaho. Hindi na yata nakakagimik yan. Maski yata bumisita sa mga dati niyang friends dito sa Pilipinas, din niya na nagagawa. Tumingin si Art sa akin at kumindat. Pinanlisikan ko naman ng mata si Art. Walang alam si Art na si Arkanghel ang naghatid sa akin sa Cavite. Mukhang wala rin siyang alam na naglasing roon ang kuya niya at kinaumagahan ay nakabulagta pa rin kina Isaiah. Kain ng kain susi, ani Ma'am Ingrid sa akin. Busog na po ma'am, kay hina ng boses ko sa hiya. Hindi ko kasi talaga nagalaw ang pagkain ko sa plato. Saka hindi ko rin kayang kumain nang alam kong may nakatingin sa akin. Ma'am, ang hina niya na nga kumain, sabi ni Art. Nilagay niya sa plate ko iyong sinandok ko sa kanya. Kaya hindi na siya bilog kasi hindi na siya palakain. Pasimple kong tinadyakan sa ilalim ng mesa si Art. Nang lumingon siya sa akin ay ngising aso siya. Ma'am, alam niyo bang may bagyo ngayon? Inosenteng tanong niya kay Ma'am Ingrid. Nahinto ako sa paghiwa ng karne ng manok sa aking plato. Bagyo? May bagyo? May bagyo? Nilingon ni Ma'am Ingrid ang asawa na kalmado sa pagkain. Signal number 3. Tipid namang sagot ni Sir Ala. Hindi nga. Bulalas ni Ma'am Ingrid. Hindi ako nakanood ng news kanina. Hindi rin ako nag-internet kasi nakatulog ako pagkatapos kong mag-bubble bath. Kahit ako ay hindi alam na may bagyo ngayon. Wala akong TV sa apartment ko at hindi rin ako pala internet kaya clueless ako sa mga kaganapan sa paligid. Ang alam ko lang, maulan kanina pag alis ko ng Life Homes Pasig. Siguro late na rin nag-send ng warning text ang NTC. Pasimple kong inilabas ang aking phone. Meron ngang text warning tungkol sa bagyo. Kanina ko pa pala natanggap. Bakit ba hindi kasi ako nag-check agad? Saka hindi man lang ako nagka-idea. Samantalang papunta pa lang ako rito kanina ay maulan na. Inilabas ni Art ang phone niya at nag-scroll. Baha na sa labas ma'am. Paano kaya uuwi si Ate Susie nito? Pagkatapos ay tiningnan niya ako. Napalunok naman ako dahil hindi ko nagugustuhan ang tinutumbok ni Art. Susie, wag ka na munang umuwi ngayon, ani Ma'am Ingrid sa akin. Po? Gulat na napabaling ako sa kanya. Delikado bumiyahe ha. Kahit ipahatid pa kita sa driver, baka mahirapan din kayo sa daan kung baha na at traffic. Baka may iba pang aberya na mangyari. Naku, okay lang naman po akong umuwi. Todo tanggi ko. Sanay po ako sa bagyo. Hindi po ako kailangang ihatid. Ayos lang po talaga. Inabot ni Ma'am Ingrid ang kamay ko. Susie, I insist you stay. Pinagpawisan na ako kahit malamig naman. Nang pasimpleng sulyapan ko naman ng tingin si Arkanghel ay nagsalin siya ng juice sa baso niya. Parang nauhaw siya bigla. Inakbayan ako ni Art. Baka ma-stuck ka sa baha, Ate Susie. Sige na, may guest room naman dito. Art is right, Susie. Segunda ni Ma'am Ingrid na may magaang pisil pa sa kamay ko. Stay for tonight, alright? Pero nakakahiya po talaga, ma'am. Pumalatak si Art. Sus, wag ka na mahiya. Gusto mo doon ka pa sa kwarto ni Kuya matulog eh. Nasamid si Arkanghel sa iniinom niyang juice. Si Ma'am Ingrid naman ay napanganga. Nang makabawi ay pinanlisikan niya ng singkit niyang mga mata si Art. Hinagod ni Sir Ala ang likod ni Arkanghel. You okay, son? Yeah, Dad. Pero kandaubo pa rin siya. Namumula rin ang kanyang mukha hanggang leeg. Kumalma na ulit si Arkanghel at itinutok na lang ang paningin sa baso niya ng juice. Art, ano ba? Saway ni Ma'am Ingrid sa bunsong anak. O, anong masama? Painosente naman ang hudas. Sinabi ko bang tabi sila? Pwede naman si Ate Susie iyong sa kwarto ni Kuya. Tapos si Kuya sa guest room. Kung pwede lang sanang ingud-ngud sa mesa si Art ay ginawa ko na.
Nanggigigil na ako sa kanya kanina pa. Susie, I strongly insist that you stay. Final na sabi ni Ma'am Ingrid nang makabawi na sa sinabi ng bunsong anak na Judas. Nakagat ko ang ibaba kong labi. Nahiya na akong tumanggi kaya pumayag na rin ako sa huli. Sa buong oras ay wala na ulit nagsalita. Halos ma-stroke na rin ako sa pagpipigil na mag-angat ng mukha. Hindi ko kasi kayang tumingin kay Arkanghel kahit sulyap. Ayaw ko ring makita ang reaksyon niya tungkol sa pag-stay ko ngayong gabi dito sa mansyon nila. Pagkatapos naming kumain, ipinahatid ako ni Ma'am Ingrid sa magiging kwarto ko para ngayong gabi. Si Art ang bida-bidang naghatid sa akin. Inunahan niya iyong maid nila. Hinila na ako ni Art kaya hindi ko na alam kung ano pa ang sunod na nangyari sa dining. Alam ko lang na may mga matang nakahabol sa akin ng tingin. Ate, good night. Ngiting tagumpay si Art nang makarating kami sa guest room na ipagagamit sa akin. Good night mo mukha mo. Pairap na sabi ko sa kanya. Tumawa lang siya at itinulak na ako papasok sa loob ng kwarto. Ang laki ng kwarto para sa isang guest room. Parang triple na ng kwarto ko ito sa Cavite. Tapos may sariling banyo pa ito. Ang lamig pa dahil kanina pa pinabuksan sa maid ang aircon. May smart TV din dito, ang kaso ay hindi pa raw nakakonect sa internet at cable kaya hindi rin magagamit. Katukan na lang sa room ko if you need anything, okay? Alam ko naman kasing hindi ka makakatulog. Ngumuso ako. Mabuti aware siya na hindi talaga ako makakatulog dito sa bahay nila. Pag trip mo, we can watch a movie. Basta kahit anong trip mo para hindi ka mainip. Hindi rin naman ako nakakatulog sa gabi so ayos na ayos lang kung iistorbohin mo ako. Nilingon ko siya at nginitian. Thank you, Art. Sige, naglakad na siya pabalik sa pinto. Room ko iyong sa dulo ng hallway. Katok ka lang or text me, ate. But please try mo rin ma-feel at home, okay? Nang lumabas na si Art ay pumasok na ako sa banyo para maghilamos. May extra toothbrush dito kaya nakapag-toothbrush ako. Isinuot ko rin ang silk sleeveless and shorts na pantulog na pinadala ni Art sa maid para maisuot ko. Paglabas ng banyo ay nagpaikot-ikot ako sa kwarto. Hindi pa rin ako makapaniwala na darating ang ganitong pagkakataon na makakatulog ako sa bahay ng mga Wolfgang. Parang hindi totoo. Sinubukan kong makatulog sa kama pero tama si Art. Hindi talaga ako makakatulog. Madaling araw na pero gising pa ako. Kahit sobrang komportable ng malambot na kama ay hindi pa rin ako mapalagay. Namamahay ako. Naisipan kong bumangon. I think mas okay na magpuyat na lang ngayon. Hinanap ko ang tsinelas na pambahay na ipinagamit sa akin. Isinuot ko iyon saka ko kinuha ang phone ko sa bedside table. Tinext ko si Art kung saan iyong kwarto niya. Natatandaan ko pa naman iyong sinabi niya pero gusto ko lang i-sure. Nag-reply naman siya agad. Handsome Artemy. Hi ate, iyong nag-iisang room sa dulo ng hallway ang room ko. Iyong katapat mismo ng abstract portrait ni Pablo Picasso. See you. Pagkabasa ay lumabas agad ako ng kwarto. Since wala namang katao-tao sa labas dahil hating gabi na ay hindi ako nahiya na silk sleeveless and shorts ang suot ko. Patingkayad akong naglakad papunta sa dulo ng hallway na sinasabi ni Art. Nakita ko na agad kasi hindi naman mahirap hanapin. Nag-iisang pinto nga rito sa dulo ang kwarto niya. May katapat na abstract portrait of Pablo Picasso. Kumatok ako agad pagkatapat ko sa pinto. Ang lawak pa ng pagkakangiti ko. Nang bumukas ang pinto ay daig ko pa ang tinamaan ng kidlat dahil hindi si Art ang nasa harapan ko. Hindi si Art kundi ang kuya niya, si Arkanghel. Nakataas ang isa sa makakapal niyang kilay sa akin. So what can I do for you? San ba iyong kwarto ni Art? I followed his instructions. Nilampasan ko ang malaking piano na katapat ng pinanggalingan kong guest room. Patingkayad ang aking mga hakbang habang tinatalunton ang daan. Dire-diretso lang raw tapos biglang liko. Basta sa dulo raw na kwarto ako hihinto. Nakakainis kasi bakit hindi na lang ako sinundo ni Art? Ang laki kaya ng bahay nila. Sa dami ng pinto, parang gusto ko nang mahilo. Tapos nakakainis pa kasi napapaisip ako kung saan din ba rito ang kwarto ni Arkanghel. Kung malaki ba ang kanya. Malamang malaki rin ang kanya. Wolfgang siya eh. Mansyon nila ito. Sila ang mga amo rito kaya malamang na malalaki ang mga kwarto nila. Baka iyong sukat ng banyo ng kwarto nila ay mas malaki pa sa sukat ng studio type apartment ko sa Pasig. Tiyak din na may kanya-kanya silang bathtub. Baka nga jacuzzi pa. Habang marahang naglalakad ay hindi ko maiwasang hindi humanga sa paligid. Ang laki kasi at ang aliwalas. Maski ang hallway may chandelier. Sosyal sa kahit anong anggulo. Nagpatuloy ako sa paglalakad habang patuloy rin sa pasimpleng pagmamasid sa paligid.
Nag-beep ang phone ko kaya sandali akong huminto para i-check ito. Handsome Artemy, where are you? Antok na ako. Ngumuso ako. Idi matulog siya. Bulabugin ko na lang siya ng katok mamaya. Alam ko naman na kung saan ang kwarto niya. Sabi niya, basta diretso lang daw ako hanggang dulo. Kung hindi nga lang maaliwalas ang paligid, ay baka ma-imagine ko ang mga eksena sa binasa kong horror romance book na Casa Inferno. May nag-iisang pinto rin kasi sa dulo ng hallway yun. Tapos may gwapo at masungit ding bida, just like Arcangel. Yang Arcangel na yan, nag-states lang, sumungit na. Itsura niya, parang dati lang patay na patay siya sa akin eh. Pa-English-English pa siyang nalalaman dyan eh, sa mat lang naman siya magaling noong nag-aaral kami. Hindi niya nga alam ang spelling ng courage dati. Hindi ko naman gustong maging mapait. Hindi lang talaga maiwasan. Kung hindi lang talaga dahil kay Ma'am Ingrid, hindi naman din ako pupunta rito sa kanila. Basta bukas na bukas kapag wala nang bagyo, uuwi na ako. Kahit hindi pa humuhupa ang baha, uuwi pa rin ako. Everything will go back to normal after I leave this house tomorrow. Nang makarating ako sa dulo ng hallway ay huminto ako sa nag-iisang pinto na naririto. Art was right, nag-iisa nga lang talaga ang pintong ito. Sa tapat nito ay nakasabit ang painting ni Pablo Picasso. Inihanda ko ang ngiti ko saka ako kumatok. Sunod-sunod na katok. Iyong walang pahingang katok. Bahala siyang mabulabog sa loob. Nakasampung katok na akong sunod-sunod. Hindi pa rin siya nagbubukas. Baka nakatulog na nga sa kahihintay sa akin. I knock on his door again. Sunod-sunod ulit. Mas malalakas. Gusto ko talagang marindi siya at magkumahog sa pagbangon at pagbukas ng pinto. Dahil malayo na ito at nag-iisang kwarto lang ito rito sa dulo ng hallway, ay okay lang kahit mag-ingay ako ng kaunti. Inilapit ko ang nguso ko sa pinto saka ako nagsalita. Hoy, pakibilisan ang pagbukas. Nangangawit na ako rito. Sinundan ko pa ulit ng sunod-sunod ng katok. Nang bumukas iyon ay ngiti-ngiti ako. Pero nabura rin ang ngiti ko dahil hindi naman si Art ang nasa harapan ko. It was Arcangel who's wearing nothing but his silk white pajamas that dropped dangerously low on his hips. His dark hair was slightly disheveled, indicating that he just woken up. Oh my God, nagising ko ba siya? Pero bakit siya? Nasaan ang walang hiya, salot at hudas niyang kapatid? Saka bakit wala siyang suot na t-shirt? Hindi ba maginaw? And what happened to his body? Ang lapad ng balikat at dibdib. Tapos iyong tiyan niya, patag na patag at may pandesal na. Dati cute zone lang iyon, ngayon hazard zone na. Hindi na ako nagtangkang mas ibaba pa ang mga mata ko. Ayaw ko, hindi ko na kaya. Hindi ko matanggap na sa loob lang ng ilang taon, naging delikado na siya. Nang mag-angat ako ng paningin sa kanya ay nakataas sa akin ang isa sa makakapal niyang kilay. What can I do for you? His disheveled hair became messier when he ran his long fingers through it. Para akong biglang nabulunan. I worked my mouth a few times before I actually spoke. Sabi ni Art, dito raw ang kwarto niya. Hindi nagbago ang pagkakataas ng isang kilay niya. Sige. Ibinaling ko ang paningin ko sa daan pabalik. Puntahan ko na lang yung kwarto ni Art. Saan ba? He left after dinner. Ha? Napalingon ulit ako sa kanya. He was staring at me like he was seeing something very interesting. Napaayos ako ng pagkakatayo nang maalala ang suot ko. Pasimple kong ipinag-cross ang mga braso ko sa harapan ng aking dibdib. Kanina pa siya umalis paghatid niya sa iyo sa guest room. Suwabe ng pagtatagalog niya. Umawang ang mga labi ko. Hindi ko mapagdesisyonan kung ano ang unang papansinin. Iyong pagsasalita niya ba o iyong sinabi niyang kanina pa pala iyong walang hiya, salot at hudas niyang kapatid? I tried to act normal para naman hindi ako mukhang naiilang sa paningin niya. Siguro naman pauwi na rin si Art kasi sabi niya magne-Netflix daw kami. Wait ko na lang siguro siya sa guest room. I don't think so. He went to his condo dahil may naghihintay raw sa kanya roon. Pero sabi niya kasi, you can call him to clarify. Nang balikan ko ng tingin ang hallway na aking dinaanan kanina ay napakagat labi ako. Ang tahitahimik ng paligid. Parang biglang naging malayo pabalik. Parang biglang nakakatakot knowing na magdamag akong mag-isa sa kwarto ko dahil wala naman pala si Art. Punyeta talaga yang kapatid mo. Hindi ko na napigilang masambit. Natutup ko ang aking bibig nang ma-realize ang nasabi. Nahihiya akong tumingin sa reaksyon niya pero mabuti naman at wala siyang reaksyon. Sige, balik na lang ako sa guest room. Wala naman siguro multo rito, no? Hindi pa ako tapos magsalita nang biglang mamatay ang ilaw. Huminto ang tibok ng puso ko at nanigas ang aking leeg.
Hey, you okay? Narinig kong tanong niya. Hindi ako makapagsalita. Hindi rin ako gumagalaw mula sa kinatatayuan ko. Ang dilim ng paligid at kung maglalakad ako, baka mauntog ako sa pader o kaya baka sa kanya pa ako mauntog. Damn, I heard him utter a curse. Andito pa rin ako. Sabi ko baka kasi akala niya kinain ako ng dilim. Teka, wala ba silang generator? Bago pa masagot ang tanong ko sa isip, ay bumalik na ang ilaw. Sa lubong ang mga kilay ni Arkanghel habang nakatingin siya sa akin. Bakit ang tagal mong magsalita? Sita niya sa akin. Sasagutin ko sana siya nang biglang may magsalita. Aki, boses mula sa dinaanan ko kanina. Nagkatinginan kami ni Arkanghel. Aki, gising ka pa kuya? Si Ma'am Ingrid. Nahugot ko ang aking hininga. Papunta si Ma'am Ingrid dito at makikita niya ako. Anong pwedeng dahilan kung bakit nandito ako sa harap ng pinto ng kwarto ng panganay niyang anak? Nang ganitong alanganing oras at nang ganito kanipis at kasexy na pantulog? Nagsimula akong magpanik. Baka kung anong isipin ni Ma'am Ingrid. Baka magalit siya sa akin. Baka palayasin ako at hindi ko na natuloy ang pag-iisip dahil nagblangko ang utak ko nang biglang hulihin ni Arkanghel ang aking pulso. Nandilat lalo ang mga mata ko nang hilahin niya ako papasok sa loob ng kanyang kwarto. Shh! You don't want her to see you, right? Anas niya sa aking punong tenga nang marahan niya akong isandal sa pinto. Ang kulay abo niyang mga mata ay nakatitig sa mukha ko nang tingalain ko siya. Narinig ko ang pagpindot niya sa lock pagkatapos. I guess you'll be staying here in my room tonight. Shh! Idinikit ni Arkanghel ang isang daliri sa mga labi ko. Nakaawang ang mga labi ko sa pagkabigla kaya hindi ko naiwasang malasahan ang daliri niya. Maski si Arkanghel ay nagulat at namilog ang kulay abong mga mata sa akin. Sa pagtingala niya ay napatitig ako sa leeg niya kung saan kitang-kita ko ang paggalaw ng kanyang Adam's apple. Nag-iwas ako ng paningin. Ang mali lang, sa baba ako napatingin. Wala nga pala siyang pang-itaas na damit kaya mas lalo lang akong na-stress. Ibinaling ko na lang ulit sa iba ang paningin ko. Ang dim ng ilaw sa kwarto niya dahil lampshades lang yata ang nakabukas. Malamig din dahil sa AC na dinagdagan pa ng bagyo. Ibinaling ko ang aking mga mata sa lampas ng balikat niya. Ang natatanaw ko lang ay ang outside view sa sliding glass door ng veranda niya. Kitang-kita ko mula rito ang malakas at walang tigil na pag-ulan sa labas. Ilang saglit lang ay nakarinig kami ng pagkatok mula sa pinagsasandalan niya sa aking pinto. Napahinto ako sa paghinga. Kuya! Boses ni Ma'am Ingrid. Lalo na akong hindi makahinga nang marinig na tila pinipihit ni Ma'am Ingrid ang doorknob mula sa labas. Kuya, gising ka pa? Kasunod niyon ay mga katok ulit. Yeah! Paos na sagot ni Arkanghel sa mami niya para siyang hirap magsalita. Nagising ka ba nang mawala ng kuryente? May pag-aalala sa boses ni Ma'am Ingrid. Kagigising lang, tumingin siya sa akin. Nagising lang. Hindi naman ako ang may kasalanan kung bakit nagising siya Iyong kapatid niya kayang salot kaya dahil sa brownout kuya? Tanong muli ni Ma'am Ingrid. Pasensya ka na at palpak ang generator. Hindi pa kasi naaasikaso iyan mula nang bumalik tayo ng Pilipinas Wala ka naman bang naiwang work sa PC mo? Napahingal na ako dahil hindi ko na kayang pigilan ang aking paghinga. Nahingahan ko tuloy si Arkanghel sa leeg. Naging malalim ang sumunod na pag-alo ng Adam's apple niya. Wala, sagot niya na ramdam ko na sa akin nakatitig. Okay kuya, nakarinig ulit kami ng pagpihit ng doorknob. Bakit naglalak ka na naman ng pinto? Alam mo namang hindi ka dapat naglalak dahil bumabalik ang mga bangungot mo, di ba? Doon ako napatingala ulit. Napatitig ako sa abong mga mata ni Arkanghel na nakatitig sa akin. Bangungot? Nakakaranas siya ng mga bangungot? Kailan pa? I'm fine ma'am. You may leave. Matutulog na ulit ako. Okay, sige. May pag-aalala pa rin sa boses ni Ma'am Ingrid. Matulog ka na ulit pero wag ka na mag-lock ha? Yeah, please. I wanna sleep now ma'am. Ilang saglit lang ay mga papalayong yabag na ang naulinigan namin mula sa labas. Nakaalis na si Ma'am Ingrid pero ganito pa rin ang sitwasyon namin. Nakatingala pa rin ako kay Arkanghel habang siya naman ay nakatungo sa akin. Magkahinang pa rin ang aming paningin. Nang kumulog ay saka lang kami napakurap. Hindi ko alam kung sino sa aming dalawa ang naunang bumitiw ng tingin. Ang cold ng mga sagot mo sa mami mo. Sita ko sa kanya nang makabawi na ako ng emosyon. Tumaas na naman ang kaliwa niyang kilay. Kung hindi ko siya itataboy, magpupumilit pumasok iyon dito. Gusto mo bang makita kanya rito? Siyempre hindi. Nanulis lang ang nguso ko dahil may point siya. Humiwalay na siya sa akin. Hindi naman ako umalis sa pagkakasandal sa likod ng pinto. May dinampot siyang t-shirt sa ibabaw ng kanyang kama at isinuot.
Nakatingin lang naman ako sa kanya hanggang sa may damit na siya. Plain white shirt. Yan, mukha na ulit siyang mabait. Sa pag-alis ni Arcangel sa harapan ko ay saka ko lang napagmasdan ang kanyang kwarto. Malaki nga ang kwarto at halatang lalaki ang may-ari. Kasing bangon niya ang kwarto niya. Presko in a sophisticated and earthy way. Mabilis na namasyal ang paningin ko sa mga detalye sa paligid. From the dark gray walls, gray carpet, queen-size bed with black mattress, gray headboard and metal frame, gray L-shaped sofa, and black glass center table ay obviously expensive. Kaunti ang gamit at appliances. Aside from his gray personal ref 100 curve wall and minimal desktop setup sa workplace niya sa gilid ay wala ka ng ibang makikita. More on vacant spaces na. Ang balak ko ay magpapaalam na ako para bumalik sa guest room. Magsasalita na sana ako nang makarinig kami ng musika mula sa piano sa labas. That's my dad. Halos pabulong na sabi niya. Napatingala siya na tila ng problema. Napalunok ako. Kung hindi ako nagkakamali. Iyong piano na gamit ni Sir Ala ay ang malaking piano na nasa tapat ng pinto ng guest room na tinutuluyan ko. Hindi ako makakabalik kung nandoon sila dahil magtataka sila kung saan ako galing. Dad's playing the piano. Ibig sabihin, wala pa silang balak matulog. Aalis naman siguro sila. Napanghihinaan na bulong ko. Maybe after 2 to 4 hours. Mahina na ang boses niya dahil malayo na siya sa akin. Kahit bukas na sila umalis, okay lang. Willing to wait. Hindi kaya ng hiya ko na ipakita kina Ma'am Ingrid at Sir Ala na 10 oras ng gabi ay nagagala ako sa mansyon nila. Worst, baka malaman pa nilang sa kwarto ako ni Arcangel galing. Ihuhulog ko na lang siguro ang aking sarili sa hagdan nila kapag nangyari iyon. Kumulog ng malakas, sanhi para mapaigtad ako sa pagkakatayo. Lumingon si Arcangel sa akin. Sakto na kumidlat at pumasok ang liwanag mula sa sliding glass door. Malamang na nakita niya ang takot at gulat sa ekspresyon ko. He stared at me for a second before shaking his head. Lumakad siya papunta sa veranda. Inayos niya ang kortinang bahagyang nakalilis para kung kikidlat ulit ay hinding-hindi na magre-reflect dito sa loob ang liwanag. Nang humakbang siya pabalik sa kinatatayuan ko ay nagkunwari akong patingin-tingin sa paligid. Laki ng kwarto mo, no? Di ba nakakatakot? Hindi niya ako pinansin. Come, malumanay na tawag niya sa akin. Pagkatapos ay hinuli niya na naman ang pulso ko para hilahin ako. Dito na lang ako, sabi ko pero nagpahila ako sa kanya. Nawalan na ako ng lakas bigla. Ang init kasi ng palad niya. Dinala niya ako sa kama at pinaupo sa gilid. Nakatingala ako sa kanya habang siya ay nakayuko sa akin. I don't have a Netflix subscription but I have an internet. Naalala ko ang sinabi ko sa kanya kanina tungkol sa balak sana naming gawin ni Art. Mabilis akong umiling. Hindi na. Hihintayin ko na lang talaga iyong parents mo na antukin tapos babalik na ako sa guest room. Okay, inilapag ko ang phone ko sa bedside table niya. Nahuli ko siyang sumulyap doon bago casual na nag-iba ng tingin. Arcangel, baka pwedeng sa sofa na lang ako maghintay? Dito ka na sa kama mo para makatulog ka na ulit. Nasira na ang tulog ko. Mamaya na ulit ako aantukin. Tumalikod na siya at lumakad patungo sa workplace niya kung saan naroon ang minimal desktop setup. Ganoon pa rin pala siya gaya ng dati. Kapag kasi naiistorbo ang tulog niya noon, matagal na ulit siya bago antukin. May mga bagay pa rin pala talaga sa kanya na hindi nagbago. Basta kapag inantok ka, pwede naman ako sa sofa. Pahabol ko. Nakakahiya kasi na dito pa talaga ako sa kama niya. Hindi naman siya sumagot. Pagkatapos niyang isuot ang specs na kinuha mula sa drawer ay naupo siya sa ergonomic desk chair at inon ang Apple desktop. Ilang sandali lang ay busy na siya sa harapan ng flat screen monitor. Wala sa loob na umayos ako ng pagkakaupo sa kama. Nakalaylay ang mga binti ko sa sahig habang nakasandig ako ng patagilid malapit sa headboard. Ni sa hinagap ay hindi ko na-imagine na makakatungtong ako sa kwarto niya. Dito pa mismo sa kama niya. I supposed to feel awkward. Nakapagtataka na hindi ganoon ang nararamdaman ko ngayon. Komportable ako. Ni hindi ko nga namalayang kinuha ko na ang isa niyang unan at ngayon ay yakap-yakap ko na sa aking mga braso. Maging ang mabangong amoy ng kwarto ni Arcangel ay napaka-komportable. Nakasunod ako ng tingin sa kanya sa bawat galaw niya. Since nakatalikod siya sa gawi ko ay malaya ko siyang napagmamasda ng hindi niya alam. Sumandal ako sa headboard ng kanyang kama habang nakatingin ako sa kanya. Sobrang busy niya na kahit hating gabi o bumabagyo, work pa rin ang iniisip niya. Kahit naman noon ay workaholic na siya. Mas grabe nga lang ngayon. Sa bagay, CEO na siya ng isang malaking company. I wonder kung may pahinga pa ba siya.
Kilala ko siya kung gaano siya kasipag, kaya malamang na palagi niyang isinusobsob ang sarili sa trabaho. Wala man lang yata siyang nakakatulong dahil mukhang happy-go-lucky iyong kapatid niyang salot. Pareho kaming tahimik lang at walang imik sa bawat paglipas ng mga minuto. Wala rin naman kasi kaming pag-uusapan. Hindi na rin naman na kami close na katulad noon. Hindi ko na naurasan kung gaano ako katagal na nakamasid kay Arcangel. Basta nakamasid lang ako sa kanya kahit palikod lang niya. Malapad na balikat at makinis na leeg ang nakikita ko mula sa anggulong ito. Hindi ko na matandaan kung ano ang sumunod na nangyari. Naalimpungatan na lang ako na parang may nagtataas ng mga binti ko. Umangat ang katawan ko at may matitigas at mabangong braso na bumuhat sa akin. Sa loob ng ilang taon, ito lang ang masasabi kong payapang tulog. Magaan ang pakiramdam ko hindi dahil sa malambot at malaki ang kamang kinahihigaan ko, kung hindi dahil wala akong nararamdamang kulang. Napadilat ako nang ma-realize na wala ako sa kwarto ko sa Cavite o sa studio type apartment ko sa Pasig. Pagdilat ko ay ang malawak na gray ceiling ang sumalubong sa akin. Napanganga ako sa realization. Nakahiga ako sa ibabaw ng kama ni Arcangel at nakatulog ng mahimbing. Paano nangyari iyon? Nakaupo lang naman ako kanina sa pagkakatanda ko. Napalingon ako sa workspace niya. Wala na siya roon at nakapatay na rin ang desktop. Paglingon ko sa aking kabilang gilid ay mahaba akong napasinghap. Nandito sa tabi ko. Dito mismo sa kama. Nandito si Arcangel. Tumabi siya sa akin. Nakahiga pati haya. Walang kakilos-kilos. May damit naman. Nakapatong ang isang braso sa noo habang nakapikit. Agad kong ichinek ang sarili ko. Wala namang kakaiba maliban sa mukha akong lumpia dahil balot na balot ako ng kumot. Nasa akin yata ang lahat ng kumot kaya pala hindi ako giniginaw. Mayakap din akong unan kaya rin ang sarap ng tulog ko. Tapos hindi messy ang buhok ko dahil nakaayos ito pataas sa unan. Nang tingnan ko ang bintana ay lumalagos sa nakasaradong kortina ang liwanag mula sa labas. Umaga na. Inumaga na ako sa sobrang sarap ng tulog ko. Muli kong nilingon sa tabi ko si Arcangel. Wala siyang kumot pero hindi naman siya mukhang nilalamig. Sanay na siguro siya sa lamig dahil ang tagal niyang nag-stay sa US. Marahan akong bumangon. Dahan-dahan para hindi siya magising. Wala akong balak gisingin siya. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko sa kanya. Wala akong maisip na pwedeng sabihin kaya pinakatitigan ko na lang siya. Malamang ito na rin iyong last na magagawa ko ito kaya pinagbigyan ko na ang sarili ko. Wala namang mali siya. Pinakasilip ko ang mukha niya dahil natatakpan ng braso niya ang kanyang noo. Malalim ang paghinga niya. Mukhang masarap din ang tulog. Anong oras kaya siya magigising? Wala ba siyang morning routine like pag-gym, pagbabasa ng newspaper o namilog ang mga mata ko nang mula sa katawan niya ay bumaba ang aking paningin sa nakabukol sa pajama niya. Mabilis ko yung tinakloban ng unan. Mahinang napaungol si Arcangel pero hindi naman siya nagising. Good thing. Ayoko siyang magising. Mabuti na lang hindi ako tumili. Mabuti na lang natakpan ko agad iyon ng unan. Mga 5. Hanggang dibdib kasi ay nilagyan ko siya ng unan. Umalis ako sa kama, ikinumot sa kanya ang kumot. Wala pa rin siyang kakilos-kilos. Gaya pa rin ng dati, mantika. Kung kukurutin ko kaya siya, hindi pa rin kaya siya magigising? Ipinilig ko ang ulo ko. Kung ano-ano ang naiisip ko. Bakit ko siya kukurutin hindi naman kami close. Saka itsura niya. Hindi ako nakikipag-close sa mga suplado. Lumabas na ako ng kwarto ni Arcangel. Mabilis akong bumalik sa guest room at nagbihis. Pagkatapos ay bumaba na agad ako sa sala ng mansyon. Sa bukana ng hagdan ay naririnig ko na ang boses ni Art. Mukhang kakauwi lang ng salot. Pagbaba ko ay naroon na nga siya kasama ang kanyang mami at daddy. Nasa malaking sofa si Ma'am Ingrid at sa tabi niya ay parang pusang nakasiksik si Art na akala mo hindi binata. Parang bata ang lalaki kung makayakap sa ina. Hindi ko alam kung anong problema niya at nag-iinarte siya dyan. Tigilan mo ako, Artemy. Iritado ang boses ni Ma'am Ingrid habang itinutulak palayo ang mukha ni Art. Ma'am, it's not a drag race, okay? Si Sir Ala ay nasa lazy boy chair at nagkakape. Parang walang pakialam sa paligid niya. Mahal, naiinis na ako rito. Reklamo ni Ma'am Ingrid. Halata ang asar sa maamong mukha. Aalis-alis kagabi. Alam namang may bagyo. Tapos ngayon mangungulit na nasira na naman kotse niya. Akala naman yata di ko alam na gusto lang nitong bumili ng bagong kotse pangarera. Art, malumanay lang ang boses ni Sir Ala nang magsalita. Pero damaroon ang kaseryosohan. Saka lang naman humiwalay si Art kay Ma'am Ingrid. Tumayo ang salot at nakasimangot na namulsa sa suot na jeans. Napahilamos siya sa kanyang mukha.
Fine, fine. Mag-aalmusal na nga lang ako. Bubulong-bulong siya. Nang mapatingin siya sa akin ay biglang nabura ang pagkakasimangot niya. Good morning, ate. Masaya siyang lumakad palapit sa akin. Malayo pa lang ay amoy na amoy ko na sa kanya ang kumapit na perfume ng babae. Hindi perfume ni Ma'am Ingrid dahil masyadong matamis ang amoy nito. Mukhang naging busy ang art na ito sa lumipas na magdamag. Matalim ang titig ko sa kanya nang makalapit siya. Kung wala nga lang rito ang parents niya ay baka sinalubong ko na siya ng sakal. Nang marinig ni Ma'am Ingrid na tinawag ako ni Art ay napalingon siya sa gawi ko. Gising ka na pala, Susie. Pinakatok kita kanina sa guest room, ang kaso tulog ka pa yata, kaya hindi mo narinig. Napakagatlabi ako dahil ayaw kong magsinungaling. Hindi ko naman din pwedeng sabihing wala talaga ako sa guest room dahil nasa kwarto ako ng panganay niya. Mami, di kayo dapat nangangatok. Malay nyo masarap tulog ni Ate Susie di nakaistorbo pa kayo. Ani Art sabay akbay sa akin. Napapikit na lang ako ng mariin sa sobrang pagtitimpi kay Art. Pasimple ko na lang siyang siniko sa matigas niyang sikmura. Napaubo siya. Nandito naman na si Susie. Sabay-sabay na tayo mag-breakfast. Nilapitan ni Ma'am Ingrid ang gwapong asawa at hinila sa kamay. Nagpahila naman si Sir Ala at masuyong kumabig ang braso sa maliit na bewang ni Ma'am Ingrid. May mainit na damdaming pumupuno sa aking dibdib habang nakamasid ako sa kanilang mag-asawa. Ay si Kuya, naalalang po na ni Ma'am Ingrid. Tulog pa ba? Hindi rin daw sumasagot kay Manang nang pinakatoko kanina. Baka mas masarap tulog, si Art ang sumagot. Hindi ako umimik at baka makahalata pa si Art na nagtagumpay ang maitim niyang plinano kagabi. May pasok ba sa office ngayon si Kuya, mahal? Tanong ni Ma'am Ingrid sa asawa. I don't know, tipid namang sagot ni Sir Ala. Ang galing naman ng daddy ng pamilya. Masyadong matipid sa salita. May pinag-iipunan yata. Hayaan nyo na si Kuya Aki. Kumindat si Art sa akin. Baka pagod. Nang hindi na nakatingin si na Ma'am Ingrid ay siniko ko ulit si Art sa sikmura. Nagpatiuna ako pasunod sa parents niya sa kusina. Tatawa-tawa naman siyang humabol sa akin at umakbay na naman. Pagkarating sa dining table ay pumarmal na si Art dahil sinimplihan siya ng tingin ng daddy niya. Mabuti nga kasi ang ligalig niya Dumaan ang mga minuto na hindi dumating si Arkanghel. Nakakain ako ng maayos dahil hindi ako nakaramdam ng pagkailang. Si Art ay busy sa phone niya habang ngumunguya. Sina Ma'am Ingrid at Sir Ala naman ay parang may sariling mundo. Sinasandukan pa ni Ma'am Ingrid ng pagkain si Sir Ala. Biglang nagring ang phone ni Art. Natataranta siyang tumayo para sagutin ang tawag. Nagsabi siya sa akin na hintayin ko siya pero wala akong balak maghintay sa kanya. Nang sa tingin ko ay pwede na akong magpaalam na umuwi ay nagpaalam na ako. Pumayag naman si Ma'am Ingrid dahil nakita niya sa akin na gusto ko na talagang umuwi. Si Chino na ang maghahatid sa'yo, sabi niya at inutusan ang isang kasambahay na ipatawag ang kung sino mang Chino na tinutukoy niya. Tara ma'am, magalang na iginiya ako ng kasambahay nila patungo sa garahe. Kinukuha lang po ni Kuya Chino ang susi. Okay, salamat po. Sumunod ako sa garahe. Binilisan ko para hindi na makasunod si Art. Paglabas ng garahe ay nagbip ang phone ko sa loob ng aking bag. Kinuha ko iyon at ichinek. Si Hugo. Gorgeous Hugo. Just woke up. Dito ko sa kondo ko sa QC. Hindi na ako nakauwi kagabi dahil may bagyo. Ikaw, san ka? Pumasok ka ba? Puntahan kita. Magtitipa pa lang ako ng reply nang lumabas ng pinto si Ma'am Ingrid. Are you sure na gusto mo na talagang umuwi, Susie? Pwede namang after lunch na. Hindi na po, ma'am. Magalang nasagot ko. May work pa rin po kasi ako mamayang gabi kaya kailangan ko nang umuwi. Alright, tumango-tango siya at inabot ang kamay ko upang marahang pisilin. Ingat ka. Salamat ulit sa pagpunta mo. Thank you rin po, ma'am. Nang dumating na ang driver ay bumalik na sa loob ng mansyon si Ma'am Ingrid. Ma'am, ako po si Chino. Ako po ang maghahatid sa inyo sa Pasig. Bata-bata ang driver na lumapit sa akin. Parang nasa mid-30s lang siya. Bigotilyo, malusog at mukha namang mabait. Nagpaalam siya na kukunin ang kotse na gagamiting panghatid sa akin. Nagbip ang phone ko. Si Hugo ulit. Gorgeous Hugo. Ano, san ka nga? Driving to your place. Hindi pa ako nakakaisip ng sagot ay may panibagong message na naman siya. Gorgeous Hugo. Lapit na ako. Kung wala ka, hintayin na lang kita sa labas ng apartment mo. Ang bilis naman niya kung malapit na siya agad. Wala na akong magagawa dahil papunta na si Hugo. Saka siguro naman saglit lang siya at aalis din kaya hinayaan ko na. Nagtipa na ako ng reply. Sige. Naghintay ako kay Kuya Chino habang nakatayo.
Ilang saglit lang ay may pumarada ng itim na Jaguar sa harapan ko. Nang bumukas ang bintana sa gilid ay ang nakangiting mukha ni Kuya Chino ang nakita ko. Sakay na po kayo, ma'am. Sa backseat sana ako sasakay, ang kaso ay may trauma na ako. Baka kasi mangyari na naman yung wala akong kamalay-malay na iba na pala ang driver ko sa harapan. Kahit pa maliwanag ngayon dahil umaga, ayaw ko pa ring umupo sa backseat. Nagdesisyon ako na sa passenger seat sa harap sumakay. Pagkapasok ko ay nilingon ko si Kuya Chino. Okay lang po ba rito ako sa tabi nyo? Siyempre naman po, ma'am, kayo po ang masusunod. Ngingitian ko sana siya nang mapatingin ako sa pinto ng mansyon. Lumabas kasi mula roon si Arcangel. Bagong paligo siguro dahil mukhang basa pa ang kanyang magulong buhok. Ang suot niya ay t-shirt na kulay gray at sa pang-ibaba ay dark jeans. Saan kaya siya pupunta? Hindi naman siguro sa office dahil casual lang ang damit niya at halatang hindi pa siya nakakapagsuklay man lang. Iiwas na sana ako ng paningin nang bigla siyang lumakad patungo sa kotseng kinaroroonan ko. Huminto siya sa harapan mismo. Bakit? Anong problema niya? Kinatok niya ang hood ng kotse kaya napatingin din sa kanya si Kuya Chino. Mabilis namang nagbukas ng bintana sa tabi si Kuya Chino. Bakit po, Sir Aki? Umikot sa tabi si Arcangel at yumuko para makausap si Kuya Chino. Nagulat na lang ako nang bumababa na sa kotse si Kuya Chino. Hindi ako makahinga sa kaba lalo na nang si Arcangel na ang umupo sa driver seat. Bakit siya nandito? Siya ba ang maghahatid sa akin sa apartment ko? Nakagat ko ang ibaba kong labi nang i-start niya na nga ang kotse. Tumingin siya sa akin sa rearview mirror. Do you mind? Do I mind? Kung okay lang ba sa akin na si Arcangel ang magdadrive? Kahit ano namang isagot ko ay hindi na magbabago na nasa tabi ko na siya ngayon at siya na ang magmamaneho ng sasakyan. Tinanong niya pa ako samantalang wala naman nang magagawa ang sagot ko kung sakali. Hindi ko makuha ang tamang pag-upo. Hindi ko alam kung saan ifo-focus ang mga mata ko o kung pipikit na lang ba ako. Ang awkward ng katahimikan. Pero mas gusto ko na ang ganito katahimik kaysa may background music tapos love song pa ang tugtog. Mabuti na lang talaga at wala. Nahuli niya ang pagtingin-tingin ko sa radyo. Gusto mong buksan? Napatuwid ako sa pagkakaupo. Siyempre hindi. Pagliko niya ng kotse ay sumabay siya ng lingon sa akin. I mean, hindi na. Mas okay yung tahimik. Maagap kong bawi. Saka para di ka madistract sa pagdadrive. Okay, he said sounding amused. Napatikhim ako. Pwede mo akong ibaba lang sa 7-Eleven sa labas ng subdivision. Makakapag-taxi or grab na ako roon. Nonsense. Hanggang lumabas ng subdivision nila ay sa manibela at sa daan na nakatutok ang atensyon niya. Sa gitna ng katahimikan ay nagbip ang phone ko. Pasimple ko munang sinulyapan si Arcangel bago ko inilabas mula sa aking bag ang phone. Ewan ko kung bakit inalala ko ang reaksyon niya mukha namang wala siyang pake. Nang i-check ko ang phone ay si Art lang pala ang nag-text. Akala ko ay si Hugo ulit. Siguro driving pa rin si Hugo papuntang Pasig. Handsome Artemy. Ate, balik mo si kuya. Di pa raw nag-aalmusal yan. Kulang na lang ay magbuhol ang mga kilay ko pagkabasa sa text. Hindi ko na namalayang nakasimangot ako habang nagtitipa ng reply kay Art. Me, wag mo akong maati-ati dyan. May kasalanan ka sa aking kutong lupa ka. Hindi ko nakakalimutan. Ang bilis ng reply ni Art. Expected niya na yata natatalakan ko siya agad kaya ready na ang kung anumang explanation niya. Handsome Artemy. Sorry na. Sincere naman ako sa pagyayaya kagabi Nagka-emergency lang talaga kaya ako biglang umalis. Me, hindi na ako naniniwala, budol-budol ka. Handsome Artemy. Emergency nga. Tingin mo aalis ba ako kagabi sa kasagsagan ng bagyo kung hindi emergency? Napanguso ako sa asar. Ano naman kayang emergency ang nangyari? Handsome Artemy. Wala ako to entertain you kaya no choice na ako kagabi kundi papuntahin ka na lang kay kuya. Ayaw ko lang namang mabore ka. Sorry na. Maririin ang mga daliri ko nang magtipa. Me, tingin mo nalibang ako sa kwarto ng kuya mo? Sira ulo ka ba? Close kami? Close ba kami? Kung may boses lang ang text message ay baka nabingi na si Art sa dami ng exclamation marks ko. Kung wala lang sa tabi ko ngayon si Arcangel ay tatawagan ko siya para sigawan hanggang sa maalis ang lahat ng tutulin niya sa tenga kung meron man. Me, paano kung nalaman ng mami at daddy mo na pinuntahan ko sa kwarto si Arcangel kagabi? Ano na lang ang iisipin nila? Hindi ka ba nag-iisip? Handsome Artemy. Hindi naman nila nalaman Saka palaging busy sa isa't isa sina mom and dad. May sarili silang mundo kaya wala silang malalaman. Unless ipapaalam mo. Laughing emoticon. Napakawalang hiya talaga nitong Art na ito. Kung gaano ang ikinaamo ng mukha.
Kinasama naman ng budhi. Handsome Artemy. Bye na. Puyat at pagod ako, kailangan kong magpahinga. Ikaw na bahala kay kuya. Pagkapihin mo yan ah. Pabalibag kong ibinalik sa bag ang phone. Nakasimangot pa rin ako at sa isip ko, sinasaksak ko ng tinidor sa leeg si Art. Who's that? Arkanghel asked. Kapatid mong salot. What? Mabilis akong napalingon sa kanya. You two are really close with each other ha? Maligalig lang ang kapatid mo. Parang ikaw noon. Gamit ang kaliwang kamay ay nilabas niya ang kanyang phone mula sa bulsa ng suot na jeans. Ini-unlock niya ang screen gamit ang fingerprint ng kanyang left thumb. Nagtataka ang mga mata ko sa kanya nang iabot niya sa akin ang phone. Nang hindi ko maagap na nasalo ay nahulog ang phone sa aking kandungan. Patayong napasuksok iyon sa pagitan ng mga hita ko. Down low the waist up. Maaligasgas ang boses na utos niya. Napatitig naman ako sa phone. Sa sobrang nipis, kumasya tuloy ito sa space ng mga hita ko. Kung bakit kasi hindi tikom na tikom ang pagkakaupo ko. Wala ka bang waist? Pagda-downloadin ba kita kung meron? Balik tanong niya na hindi naman tunog sarcastic. Wala lang, natural na tono lang. Nakalabi ako nang kunin ang phone niya. Bakit ako ang kailangang magda-download ng app? Bakit hindi siya? Kasi nagda-drive siya? Bakit hindi niya pa kanina dinownload noong hindi pa kami umaalis sa mansyon nila? Paano ba ito? Bubulong-bulong ako. Bagong modelo at halatang mamahalin ang phone. Nang tingnan ko ang screen ay walang screensaver or wallpaper. Hindi ko alam kung saan banda ang app store kaya hinanap ko pa. There, turo niya ng saglit na tumingin sa akin. Ang mahabang hintuturo niya ay nakiswipe sa screen ng phone. Nang makita ko ang app store ay nag-download na agad ako. Pagka-download ay inilagay ko agad ang address ko sa Pasig. Pagkatapos ay ibinalik ko na agad sa kanya ang phone niya. Eto na. Walang tingin kinuha niya ang phone mula sa kamay ko. Hindi ko sure kung aware siya na nasuksok iyon sa pagitan ng mga hita ko kanina. Inilagay niya iyon sa phone holder na nasa dashboard ng sasakyan. Maya-maya lang ay nagsasalita na ang boses sa Waze. Sumandal ako sa sandalan ng passenger seat at nagmuni-muni na lang ulit. Hinihintay ko ang bawat pagsasalita ng boses sa Waze. Inilabas ko ang phone ko nang mag-beep. Gorgeous Hugo. Saan ka na? Dito na ako. Me. OTW. Gorgeous Hugo. Ge, bilisan mo. Di pa ako nag-aalmusal. Ibinalik ko ulit sa bag ang phone pagkatapos ay bumaling ulit ng paningin sa bintana. Akala ko mapapani sa buong biyahe ang laway ko nang biglang magsalita si Arkanghel. Kumusta na si Mang Andres? Pasimple akong sumulyap sa kanya bago siya sagutin sa biglaan niyang tanong. Okay naman siya. Kailan ka uuwi ng Cavite? Napakurap-kurap ako. Bakit? Gusto kong puntahan ang tatay mo. Casual niyang sagot. Bakit? Tanong ko ulit. Gusto kong malaman kung anong sadya niya kay Tatay Bear at bakit niya gustong puntahan. Kung kukumustahin niya, bakit hindi pa niya ginawa noong gabing inihatid niya ako after ng birthday party ni Art? O bakit hindi noong kinabukasan since nandoon lang naman siya maghapon kina Isaiah? Tumunog ulit ang phone ko. This time ay tumatawag si Hugo. Napatingin ako kay Arkanghel na busy sa pagmamaneho. Para namang naramdaman niya ang pagtingin ko kaya tumingin din siya sa akin. Yumuko agad ako. Tinap ko ang decline sa screen ng aking phone. Mabilisan akong nagtipa na hintayin niya na lang ako at wag na siyang tumawag. Why didn't you answer the call? Napalingon ako sa kanya. Nasa harapan ang malamig na mga tingin niya. Kung si Art ang iniisip niyang tumatawag o ibang tao, hindi ko sigurado. Ganun pa man, mas sumeryoso na ang ekspresyon ng mukha niya ngayon. Nagbuga ako ng hangin at lumingon ulit sa kanya. Wala ka bang ibang gagawin ngayon? Nauubos ang oras mo sa paghahatid sa akin. It was my way to start a casual conversation with him. I have nothing to do today. Hindi ko pinansin ang walang gana niyang sagot. Hindi ka pa raw nag-aalmusal, sabi ni Art. Imbis na sumagot ay nagtanong rin siya. Nag-almusal ka na? Maliit akong ngumiti. That was a good start. Oo, sagot ko. Sumabay ako sa family mo kanina. Tumatango-tango naman siya habang nagmamaneho. Nang mag-traffic ulit ay tumigil na naman kami. Pati ang mga nasa harapan naming sasakyan ay mga nakatitigil. Patigil-tigil ang biyahe, wala pa man kami sa kalahati. Napatapik si Arkanghel sa manibela. Hindi ka ba nagugutom? Tinanong ko siya. Nilingon niya ako. 11:45 na. Hindi ka pa kumakain. Totoo ang pag-aalala sa boses ko. Simpleng nakamasid ako sa kanya noong dinner kagabi. Nakita ko na kaunti lang ang nakain niya. Ngayong umaga ay hindi pa siya nag-aalmusal. Hindi pa rin siya nagkakape man lang. Sa tagal namin dito sa EDSA dahil sa traffic ay imposibleng hindi siya makaramdam ng gutom o kahit dehydration. Wala ka man lang bang tubig dyan?
Tanong ko habang tumitingin sa paligid. Walang bottle of mineral water. Sumandal siya sa sandalan at tumingin sa akin. Pinapanood niya lang ako sa ginagawa kong paghahanap. Candy, gusto mo? Pagkaalala ko sa candy ay nagalkal ako sa bag ko. Kumuha ako ng isang Snowbear menthol candy. Mahilig kasi akong magtago ng menthol candies sa bag kapag nakakaramdam ako ng hilo sa biyahe. Sumisipsip ako nito. Inabot ko sa kanya ang candy na saktong umandar na ang mga nasa unahan naming sasakyan. Umabante na rin kami. Open it for me, he said, his eyes now on the road. Binalatan ko naman ang candy saka inabot ulit sa kanya. Hindi ko tinuluyang alisin ang candy sa plastic dahil ayaw kong mahawakan ko iyon. Ito na. Sumandal siya at ang mga kamay ay hindi naman umalis sa manibela. He parted his lips, indicating that he's waiting for the candy. Nakaka-pressure na nakanganga na siya at baka matuyuan siya ng laway sa paghihintay. Nagdadalawang isip ako kung isusubok ko ba sa kanya o ibabato na lang iyong candy sa bibig niya. Kung ibabato ko, baka hindi ko naman ma-shoot. Hindi na ako nag-isip. Since ako naman ang nag-alok, nilubos-lubos ko na. Isinubok ko sa kanya ang candy. Sumandal na ulit ako sa upuan ko nang bigla siyang magkanda ubo. Pagtingin ko ay niluluan niya ang plastic ng candy. Windang ako nang ma-realize na pati ang balat ng candy ay naisubok ko sa kanya. What the hell? Sa lubong ang mga kilay niya nang itapon sa maliit na trash bin sa likod ang plastic. Pati tuloy ang candy ay naitapon niya na rin. Sorry. Nagpapanik na nagkalkal ulit ako sa bag ko. Nakalimutan ko ay yung plastic. Sorry talaga. Hindi ko sinasadya. Ungol lang ang sagot niya. Naaasar siguro siya sa pagiging clumsy ko. Sandali, may candy pa ako rito. Kinalkal ko ang bag ko hanggang sa makakuha ulit ako ng isang candy. Binalatan ko agad iyon. Wala na akong pakialam kung nahawakan ko na ang mismong candy. Eto, wala na itong plastic. Bago pa siya makapag-react ay naisubok ko na iyon sa kanya. Namumula ang mukha niya hanggang leeg nang magbalik siya ng atensyon sa daan. Sorry talaga, medyo lutang lang ako. It's okay. Dry na sagot niya bago magpreno dahil traffic na naman. Nagring ang phone niya na nasa dashboard. Nag-appear ang picture ni Ma'am Ingrid. Nakasave siya sa phone ni Arcangel sa pangalang Mami, heart emoticon. Hindi ko nasupil ang aking pagngiti nang makita ang heart emoticon. Hindi na mahalaga kung si Ma'am Ingrid o si Arcangel ang naglagay niyon, basta nakakatuwa. Dahil walang suot na earphones ay ni-loudspeak na lang niya ang call nang sagutin ito. Ang malambing na boses ni Ma'am Ingrid ang sunod kong narinig. Kuya, san ka? Hindi ka pa raw nag-aalmusal? I'm okay, ma'am. Bakit ikaw raw maghahatid kay Susie? Wala kang work today? Wala. Okay, ingat kayo ha. Text me pag pabalik ka na. Pahandaan kitang pagkain kay Manang. Tanghali na wala pang laman tiyan mo. Ganahang up now, ma'am. Sige, I love you. Hindi pa nagbababa si Ma'am Ingrid ng phone. Halatang hinihintay ang sagot niya. Kuya, once again, I couldn't stop myself from smiling. Nagkunwari na lang ako nasa labas ng bintana nakatingin para hindi siya mailang. Arcangel groaned before answering his mom. Yeah, love you too. Nang matapos ang tawag ay nahuli ko ang pagngiti ng mapulang mga labi niya. Pumorma lang siya ulit pagkatapos ang ilang sandali. Sobrang cheesy ni mami. Umayos ako ng upo. Kung magsalita siya parang hindi siya cheesy dati. Saksakan pa nga siya ng corny noon Ibinaling niya ang ulo sa akin habang nakasandal siya. 2 years ago, with my doctor's help, tuluyan nang bumalik ang mga nawalang childhood memories ko. Naalala niya na ang mga nangyari noong bata siya. Natatandaan ko na pati iyong araw na kinidnap ako ng ex ni dad. Tapos iyong hinostage rin sina mom and dad pagkatapos. Kahit pati iyong tinangay ako ng tatay mo para dalhin sa Cavite. Naaalala ko na. Napalunok ako habang nalulunod sa kulay abo niyang mga mata. Wala akong nakikitang kahit anong bigat doon. Pero iyong way ng pagtitig niya sa akin, parang ayaw akong pahingahin ng tama. Naaalala ko na si ma'am, naiintindihan ko na kung bakit clingy siya. Nakikinig lang ako sa mga sinasabi niya. Wala namang makakapang kahit anong pait sa tono niya. Na-miss ka kasi niya. Mahinang sabi ko na hindi pa rin makaiwas sa mga titig niya. Yeah, tipid na ngumiti siya. And I miss her too. I miss them. Kaya pala laging may kulang sa pakiramdam ko. Hinahanap pala ng puso ko ang tunay na pamilya ko. I am happy for you, Arcangel. Finally, I was able to say this to him. I've been waiting to tell him this. Gusto kong malaman mo na masaya ako kung sino at nasaan ka na ngayon, Arcangel. Hindi ako makaiwas ng mga mata sa kanya kaya alam kong nakikita niya ngayon ang pangingilid ng mga luha ko.
Hanggang ngayon, mababaw pa rin talaga ang mga luha ko. Naiiyak ako dahil tunay akong masaya para sa kanya. Naiiyak ako dahil at the same time nalulungkot ako para sa lahat ng sakit na pinagdaanan niya. Tama lang na nakilala mo ulit ang pamilya mo, na sumama ka sa kanila. You deserve everything you have right now and everything you will continue to achieve in the future. Tumaas ang isang kilay niya. You think so? Oo naman. Ngumiti ako sa kapasimpleng nagpahid ng mga mata. Sunod-sunod na busina mula sa likod ang pumunit sa sandaling katahimikan. Nag-drive na ulit siya habang ako ay nakatingin pa rin sa kanya. Akalain mo na sa batang edad mo, isa ka ng bilyonaryo. Pwede mo nang tuparin ang pangako mo kay Kylie noon na bibilhin mo si Isaiah para sa gawin niyang alipin. Nakangiti ako habang nagsasalita. Mapera na rin si Isaiah. I don't think pwede ko siyang bilhin. Ngumuso ako. Oo nga, daming project ng lalaking iyon. In demand. At kahit pa siguro walang-wala si Isaiah, hindi pa rin magpapabili iyon. Mataas pa sa Burj Khalifa ang pride nun. Kung ipapakidnap ko naman, hindi iyon magpapahuli ng buhay. Ngayon na lang ulit siya nakipag-usap sa akin ng ganito. Iyong mahaba-haba, iyong hindi sobrang lamig. Sa bagay, mahirap kapag pinipilit. Pabayaan na lang natin sila. Magaan ang mood sa paligid. Akala ko magtatagal. Nawala ang mga ngiti ko nang magtanong siya nang hindi ko inaasahan. Are you still with him? Hindi niya man banggitin kung sino ang tinutukoy niya ay alam ko na. Lumamlam ang mga mata ko na nakatutok sa windshield ng kotse. I shook my head slightly. Wala namang dahilan para magpanggap pa ulit ako na may boyfriend. Okay na siya ngayon. Okay na rin ako. Kaya wala na ring sense kung ipapaliwanag ko pa sa kanya na hindi naman talaga naging kami noon ni Hugo. Tuloy pa rin ba ang engagement mo sa anak ng kasosyo ng dad mo sa negosyo? Ako naman ang nagtanong. Total, nagbukas siya ng usapan. Meron din akong gustong malaman. Yes, walang gatol niyang sagot. So he's still engaged? Tumango-tango ako. Nice, sabi ko na lang. Hindi naman ako nasasakta na engaged siya o engaged pa siya. Ang nararamdaman kong sakit ay iyong dati pang sakit na naramdaman ko noong natapos kaming dalawa. Bumalik lang sa akin yung lahat ng pakiramdam at pag-iisip ng mga panahong nasa ere ako at nangangapa kung kumusta na ba siya sa Manila. Throwback na lang iyong mga sakit pero may kurot pa rin, mapait pa rin, nalalasahan ko pa rin. He's my first heartbreak. Hindi ko iyon makakalimutan kahit kailan. I smiled faintly and sighed. Siguro nakatakda na talagang mangyari ang mga nangyari. Siguro kaya natapos na rin tayo noon kasi noong nasa Manila ka at nakilala ka na ng tunay mong mga magulang, ipinagkasundo ka na nila sa iba. No, Susie. Ha? Nalilitong umawang ang mga labi ko. He glanced at me with his dark gray eyes. You're the one who ended us the moment you kissed the lips that weren't mine. His words stopped me. Doon nasara ang usapan. Hindi na ako kumibo pa mula sa kinauupuan ko. Sinikap ko na ring wag siyang lingunin sa abot ng makakaya ko. And he just did the same.